Tinatanong ngayon ng taong bayan, ano nga ba ang purpose ng EDCA sites na to? Noong panahon ni Pinoy, 5 ang EDCA sites na naipatayo. Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, Basa Air Base sa Pampanga, Benito Air Base sa Cebu, Antonio Bautista sa Palawan, at Lumbia Air Base sa Cagayan de Oro. Natulog ang EDCA base noong panahon ni PRRD, pero noong panahon ni Marcos Jr., karagdagang 4, Lalo Airport sa Cagayan, Naval Base sa Santa Ana, Cagayan, Melchor de la Cruz sa Isabela, Balabac Island sa Palawan. Ang tanong ng bayan, nasaan na ang EDCA na yan? Akala ba namin humanitarian ng isa sa purpose niyan? Hindi ba't ang sabi nila tutulong sila sa panahon ng sakuna, baha, bagyo? We have identified a number of projects that benefit the Philippine AFP and allow the United States and the Philippines to operate together effectively. Projects that were selected were designed to be able to do immediate response for humanitarian. Nasaan sila? Ni isang puti, ni isang Amerikano, wala tayong nakita na tumulong man lang. Tayo-tayo din lang mga Pilipino ang nagtutulungan. So ano pang saysay ng EDCA base na ito? Ang nakakatawa pa nito, may pahayag si Gibo na parang tayo baga ay nagmamakaawa sa Amerika, na tayo ay tulungan at gamitin ang EDCA kung saan itinayo ang EDCA sa lupa natin. Akala ko ba atin ito? United States helping us with the relief operations and maybe get more information how are we going to operation and analyze, for instance, the use of EDCA sites and are they going to bring in relief goods or equipment perhaps to help us? The answer is simply yes, all of them. Now, what we need as of this time, not yet, but we foresee because of the merging of the two tropical depressions and the incoming monsoons that we will need their assistance in terms of airlift. And UFACOM's J3 operations are already coordinating so that the needed capabilities are brought in. But I repeat that there are relief goods in place already that have been prepositioned by the U.S. government. Now, it is the mobility assistance that we do need. We do have sufficient Black Hawks in order to lift areas, goods to vulnerable areas when conditions permit. So, ganyan-ganyan nila budulin ang taong bayan. Hinahanap ng taong bayan nasaan ang mga Amerikano na yan. Eto, pakinggan natin ang mga sinabi ni former Senator Nicky Cositeng. Ito ang realidad na nangyayari sa bansa natin. Walang kwenta ang EDCA na yan. Nasaan ang mga kano ngayon sa kalagitnaan ng baha? Seriously, is a very serious question. We were told at the start that the EDCA sites are here, or are allowed to be here because they would be at the forefront for relief and rehabilitation activities. That they are going to build warehouses so relief goods can be stored and distributed in no time, so that our people will be given access to life-saving and property-saving efforts by the Americans. You know, we saw our people wading in neck-deep water, knee-deep water, waist-deep water, together with garbage, animal poo, and whatever else. Wala naman tayo nakitang mga kano. Nasaan sila? Lulusob lang kung sa Siargao o kaya sa Boracay, pero pag nandito na sa kasama na yung tubig kanal, eh wala na sila dito. Diba? So nasaan yung relief operations na yan? Na pupuntahan nila yung mga organisasyon din ng mga business organizations, civic organizations, individuals, makikipalimos na naman ng gobyerno para sabihin, oh, tumulong kayo, tumulong kayo. Na maraming mga nabahaan at ngayon umaasa pa rin
sa kapwa natin mga Pilipino. So, then the sad news, our president was summoned to Washington. This is not a state visit. I'm not new to state visits. State visits are planned way months, sometimes years in advance. Hindi kinakalabit ka lang, hoy, punta ka rito. Huh? Secondly, I saw the indignity of what, unfortunately, the President of the Republic of the Philippines faced while in Washington. The President of the United States insulted, dressed down, former presidents of the United States. In front of our president, wala naman tayong pakialam sa anong problema nila dun di ba? Hindi naman natin hiningi na tumulong sila dito or meron ba tayong makukuha o, uy, magbayad kayo ng renta sa EDCA, mga sites ninyo dito. Kasi lupa natin yan. Meron ba kayong binabayaran ng rent? Meron ba kayong, meron bang mapapala tayo? Nakita nyo na nga hindi nga lumulusong sa baha. Wala naman tayong nakitang mga puti na kasamang tumutulong, di ba? Pero, kung hindi ako nagkakamali, kung dati 50% of GDP ang ating pwedeng utangin, ngayon dapat 70% na pinapayagan. I don't know, maybe Sunny Africa here can tell us more about it later on. That means, pinataasan yung ating pwedeng hiramin, ano yun? Para makabili ng mas maraming jets. Ang kailangan natin bangka, kailangan natin sagwan, kailangan natin pang saklolo sa ating mga tao. Huh? Tapos tatambakan tayo dito ng mga produkto nila na hindi na nila mabebenta sa ibang bansa dahil hindi na bibili yung mga ibang bansa sa kanila. Diba? O, sabi ng China, bibili na kami sa Brazil ng dating binibili namin sa Amerika. Bibili kami sa Australia o sa ibang lugar na nagpo-produce ng steak na hindi na dyan. So ngayon, anong gagawin nyo? Tatambakan nyo kami dito ng mga produkto. Eto na lang, sa isip ko no isang araw, lahat ng masakyan kong Grab, lahat, no exception, lahat, in-drive, Grab o anuman, ang ginagamit na kotse, kung hindi gawang Hapon, gawang Koreano, yan mga ganyan, o gawang China na kotse. Ngayon, ang gagawin ninyo, zero na yung tariff galing sa Amerika. Paano yung mga piyesa nitong mga truck owners, bus owners? Tingnan nyo, lahat yung mga truck, mga bus na umiikot, lahat yan. Galing sa China, galing sa Hapon, o galing sa Korea. Tapos, papasukin nyo dito, wala ng tariff. Ibig sabihin, lahat sila kailangan bumili ng Ford o Chrysler. Wala nga bumibili niyan dahil sirain yung Toyota, sabihin ko sa inyo, hindi naman ako stockholder ng Toyota, pero yung Toyota, kahit saan tindahan, pwede ka bumili ng pyesa. Sino ba naglolokohan dito, di ba? Noon, sinabi sa atin yung tariff natin, 17%. Why? Bakit naging 20%? Pagkatapos, ginawang 19%, may utang na loob ka pa. Paano yung renta nila dito? Wala nga silang binabayad kahit na 2 piso. Ano? Di ba? Huwag nyo namang gagaguhin yung Pilipino. Hindi naman kami tanga. Ang tanong ng bayan ngayon, ano na naman kaya ang pinag-usapan ng 2 mokong na ito? At ibibenta na naman ang Pilipinas. Gagawa na naman ng faktorya ng mga bala sa Pilipinas. At sasabihin, for humanitarian, para magkatrabaho ang Pilipino. Isa na namang pambubudol ito. Ano bang kapalit ng mga pinaggagawa ni Marcos na ito? Hindi kaya sarili lang niyang interest ito?